Anong gawin mo, hindi matitibag yan. Kasi bakit? Pinag-aralan ng 2 taon sa Harvard University ang ating marketing plan. Tinesting nila ng millions of millions ng miyembro, hindi natitibag yan. Dahil doon sa maximum group sales override natin. Kaya yung safety net natin. Kuha niyo po? Kaya sigurado ka, gano'ng karami pa lang tayo ngayon dito? 1,000 pa lang, di ba? Wala pa nga tayong 1 milyon eh. So ano ibig sabihin? Kapatid, nasa 700,000 pa lang tayo. May 300,000 pa bago maka 1 million. Imagine mo kung sa 300,000 na yon, 10% ng downline mo. Kuha nyo? Gano'ng kalaki kaya ang grupo mo? Gano'ng kalaki ang check mo? So malayo pa. Malayo pa ang pwede mangyari sa Vita Plus. Okay? Sabi na may nagtanong sa akin, gano'n ka nakakasiguro na magtatagal ang Vita Plus? Sabi ko sa kanya, may 3 bagay ako naisip. Okay? Na kapag itong 3 bagay na to nangyari, hindi magtatagal ang Vita Plus. Mawawala ang Vita Plus. Ano yung unang yon? Kapag wala na tayong makuhang mga malunggay, saluyot, daon sili, talbos ng kamote, oray at kulitis, okay? Pwedeng mawala na ang Vita Plus. Pag wala na tayong nakukuhang gulay. Sabi nga na isang nagtanong, Sir, paano ka sigurado hindi mawawala? Baka maubos ang malunggay. Tanong ko sa kanya, simula noon hanggang ngayon, gaano karami nagtitinola? Marami, sir. Naubos ba ang dahon ng sili? Naubos ba ang malunggay? Hindi. Sir, paano kung kakasiguro hindi maubos ang saluyot? Simula noon hanggang ngayon, gaano karami Ilocano kumakain ng saluyot? Naubos ba saluyot? Hindi. Yan mga halaman na yan, kahit anong tabas ang gawin mo dyan, tumutubo ng kanya yan. Di ba? So, yun ang isang maganda sa raw materials natin. Nalagang nandyan lang siya. At yung mga halaman na yan, ang hindi na kailangan ng mga insecticide. Tutubo ng kanya yan. Lalaki ng kanila yan. Di ba? So, yun ang isang bagay. Pag nawala yan, mga gulay na yan, pwedeng mawala tayo. Pangalawa, kapag wala na po mga taong nagkakasakit, pwedeng mawala po ang Vita Plus. Kung lahat ng tao malusog, tingin nyo kaya, mangyayari yon? Hindi. Pangatlo, kapag hindi na po uso ang pera, kapag may taong ayaw ng gumastos, pwede mawala po tayo. Tingin mo kaya, yung 3 yon, mangyayari? So, ano ibig sabihin? Ang Vita Plus mo magtatagal. Pati apo mo, gagawin ito. Okay? So, marketing plan natin, napakasimple. Pag tumingin ka na isang MLM company, dapat, yan ang pagbabase mo. Huwag kang titingin na, ay doon kasi 10 ang gulay nila. Hindi po paramihan ng gulay dito. Sino ang makakuha ng tamang kombinasyon na nakakatulong sa katawan ng tao, yun ang advantage mo. Marami na lumabas noon, 7-7 pa nga eh. Asa na yung 7-7? Namatay na, nagwalo-walo na. Diba? So hindi paramihan ng gulay ito. Kung sino yung makakuha ng tamang kombinasyon, sa iyo yun. Okay? At sabihin ng iba naman, mas maganda rin sa iba. Ang liit lang ng presyo nila para makapasok ka. 2,000 lang. Dealer ka na. Marami pa pong naunang mas mura, 500 nga lang eh. Meron po dati, mga 500 lang. O ngayon, nasa na sila? Wala na. Diba? So, yun ang, huwag kayo mahihinggan nyo sa mga nagyaya sa inyo na dito meron kaming ganito, mura lang. At ito pa, pansinin mo, marami ito ginagawang pang-inganyo nila. Na kapag pumasok ka, libre. Bibigyan pa kita ng 5 slot pa. Libre. Imagine mo, libre. Tapos ang company magbabayad ng komisyon. Ano mangyayari rin sa kumpanya? Wala, lugi yun. Wala pumapasok tapos nagbabayad ka pa. Lugi yun. Kaya maraming ganong kumpanya hindi po nagtagal. Sa Vita Plus, walang libre rito. Kung gusto mo pumasok, magsimula ka. Magbayad ka ng 6,999. Kasi ito ang totoo at seryosong negosyo. Itong Vita Plus na ginagawa natin. Okay? So, yan ang pagbabasihan mo kung bakit Vita Plus ang pipiliin mo. Ano pa? Tanong na iba ngayon. Okay, applying. Okay naman pala ang Vita. Okay din pala ang MLM. Kaya lang tanong, applying. Bakit naman sa dinami-dami, okay, na mga nakausap ko na gumawa ng ganyan negosyo, bakit meron mga hindi kumita? Gusto ba malaman kung ba't di sila kumita? Parang ayaw nyo. Gusto malaman? Yes. Okay, dahil po dito.
Fears and doubts. Takot, duda. Pag ito ang pumasok sa'yo sa negosyo natin to, malaki epekto niyan. Pag pumasok ang takot at duda sa'yo, wala kang gagawing aksyon. At kapag wala kang ginawang aksyon, umasa ka na wala ka ring resulta. Alam mo ba si takot at duda, may pinsan yan. Ang pinsan niyan ito, si inis at si inip. Natakot ka, nagduda ka, wala kang ginawang aksyon, wala kang resulta, naiinis ka. Ang tagal-tagal mo nang walang resulta, naiinip ka. Alam mo kasunod niyan? Acne ka na. Ano yung acne? Ayoko na yan. Ang hirap pala niyan. Hindi mahirap. Mali lang ang ginawa mo. Di ba? Okay? So, paano mo lalabanan ngayon? Teka muna, tanong ko muna sa inyo. Alam niyo ba kung saan nanggaling ang takot? Ang takot po nanggaling sa mga magulang natin. Totoo. Pansinin mo, kapag ayaw kumain ng bata, ano sinasabi ng magulang? Kumain ka, sige, may ipis, may ipis. Pag di ka kumain, may ipis. Tignan mo, lumaki yung bata. Takot sa ipis. Diba? Meron pa yung pag ayaw matulog. Pag di ka natulog, sige, may momo sa dilim. Papatayin ko ilaw, may momo sa dilim, may momo. Kaya tingnan, takot na takot ka sa dilim. Diba? Pero nung lumalaki ka, gusto mo naman pupunta sa dilim. Parang nakilala mo na yata yung momo ron. Okay. Magulang natin ang galing yan. Kasi pag ito pumasok sa iyo yung takot, ewan ko kung nangyari sa inyo to, pero ito nangyari sa akin. Idadial mo yung number ng prospect mo. Di ba? Ay, nag-ring. Binaba mo telepono. Kasi bakit? Takot ka. Di ba? Ang duda, ano nagagawa ng duda? Gumagawa ka ng prospect list mo. Nilistahan ka. Sabi mo, ito, tita ko, mayaman to, sasali to. Kasi malaki negosyo nito eh. Kaya maya-maya lang, nakapag-isip-isip ka. Sabi mo, mayaman to si tita. Baka hindi niya pansinin ng ganitong negosyo. Wag na lang, inikisan mo ngayon. Tapos ang araw, naglalakad ka din sa tech type. Nakasalubong mo tita mo sa elevator. May buhat na 3 power pack. Eh nakita ka, ay pamangkin, nandito ka rin pala. Eh hindi mo na naawat yung tita mo, yung bibig ng tita mo kasi excited siya. Alam mo pamangkin, ang ganda pala ng Vita Plus. Ito, nag-3 heads ako. Di ba prospect mo siya? Eh pinagdudahan mo siya eh. Alam mo pag ito ginawa mo, parang ikaw na yung sumasagot sa kanila. Parang ikaw na yung nagdidesisyon para sa kanila. Alam niyo, wag po kayo magpe-prejudge sa tao. Ang isang bagay po, mananatiling no kapag hindi mo ginawa. Pero kapag ang isang bagay ginawa mo, pwedeng no, pero pwede rin pong yes. Hindi gawin mo na. Diba? At least may pagpipilian ka pa. Hindi mo responsibilidad kung sasali sila. Responsibilidad nila yon. Ang responsibilidad mo, iparating sa kanya ang impormasyon na meron palang Vita Plus na pwede makatulong sa kanya. Yun lang ang responsibilidad nyo. Kasi ang iniisip nyo lagi, kaya hindi ka makapunta-punta sa prospect mo, ang iniisip mo lagi sa likod ng isipan mo yung one time. Kikita. Kasi lagi mo iniisip, ay baka sabihin niya, pagkakakitaan ko lang siya. Huwag niyo isipin po yun. Wala nga siyang pera, ba't mo siya pinupuntahan? Di ba? Gusto mo nga siyang tulungan eh. Yun lang ang isipin nyo. Maniwala ka sa akin, hindi ka maiyak ialong ang negosyo. Huwag mo munang isipin ang komisyon mo. Unahin mo muna yung mission mo na matulungan sila. Maniwala ka sa akin, hindi ka maiyak ialong ang negosyo natin. Okay? Tanggalin mo muna yung mga commission natin. Okay? So, paano mo lalabanan ngayon si takot at si duda? Okay, so may panlaban po tayo dyan. Ito po. Yung ating knowledge. Kaalaman. Kasi sabi nila, pag meron ka raw no,
meron ka raw edge. Pag may alam ka, lamang ka. Sa school, sino lamang? May alam, walang alam? May alam. Kaya nga laging rowan yung mga may alam, di ba? Yung mga walang alam, raw for lagi. Lagi ka pa nababato na eraser ng teacher. So, paano ka magkakaroon naman ng no? Di siyempre, mag-learn ka. Siyempre. Di ba? Mag-learn ka rito. Aralin mo. Pag inaral mo ngayon, at nagkaroon ka ng no, ano ang kasunod niyan?